po natin Abraham, faith and generosity. So pangalawa, mga kapatid, makikita po natin, not materialism and self-interest. Ano po? Not materialism and self-interest. Sila ay isang Kristiyano, mga kapatid. Sila ay isang mananampalataya. Siya ay dating matuwid. Dating matuwid. Ngunit, mga kapatid, makikita po natin na siya po ay nasilaw ng kayamanan. Kaya mga kapatid, bilang isang mananampalataya, hindi po tayo exempted na masilaw din sa kayamanan. Kasi sa ating sitwasyon natin ngayon, may mga pastor din na nasisilaw sa kayamanan. May mga pastor din, mga kapatid, nasisilaw sa mga kamunduhan, mga kapatid, ano po? Nahulog sa tulay. Oo, nahulog sa tulay. Kasi nasa ano sila sa, ano yan, yung problema yun ng gobyerno. Yung kontrol. Walang kontrol. Oo, walang kontrol, kaya nahulog sa tulay. Oo, mag-iingat po tayo, mga kapatid. Kaya kahit tayo mananampalataya, mga kapatid, kung nasilaw tayo sa mga material na bagay, ay maaaring mangyari sa atin ang buhay nila. Ano po? Kaya nga sabi dito, mga kapatid, kung minsan may mga mananampalataya na hindi na po matagpuan sa gawain ng Panginoon Diyos dahil nasilaw po sa mga material na bagay. At bilang isang mananampalataya, hindi tayo exempted, mga kapatid. Kasi sabi niya dito, nung itiningin nila ang kanyang mga mata at natanong niya yung pinakamagandang kapatagan, ano po, wala na siyang purmimahin sa kanan na lahat. Ano po, kumbaga, ito na ang magdadala sa kanya ng kaginhawaan at kayamanan. Subalit po kapatid, ang ating kalaban ay gumagamit po ito ng mga magandang bagay. Parang isang mananampalataya ay mahulog sa tulay. Ano po? Kaya kapatid, ano po, ang mga pagkasira ng isang mananampalataya at pagkasira ang buhay ay dahil po sa mga bagay na kung saan ay offer po ng ating kalaban. Ano po? At dito po, ito po ang nangyari kay Lot. Nakita niya yung mga gandang bagay, ano po, napunta siya sa patay-sindi. Kasi kung titingnan po natin yung Sodom at Gomorrah, ito po pinapakagandang lugar ng panahon nila. Ano po? Kaya bisan ng isang mananampalataya, mag-ingat po tayo. Baka mamaya napunta po tayo sa lugar na kung saan patay-sindi, iisa mo lang ng mananampalataya, mamaya masisira ang pagiging mananampalataya mo at yun po ang nangyari kay Lot. Bakit? Ano po, nasilaw siya sa mga bagay ng makamundo. Kung babasahin po natin ang istorya ng buhay nila, dumating sa punto na maging ang kanyang pamilya ay hindi na po naniwala sa kanya. Basahin po natin dito kung bakit nagkipag-bargain si Abraham sa Panginoon Diyos. Na ang sabi ng Panginoon Diyos, ang kasamaan ng Sodom at Gomorrah ay talagang masama na. Kaya sabi niya kay Abraham, gugunawin niya ang Sodom at Gomorrah. Kung babasahin po natin, nagbargain ang Panginoon Diyos at si Abraham. Ang sabi ng Panginoon Diyos, kung may 100, hindi ko susunogin. Ang sabi ni Abraham, kung mayroon 10, susunogin mo ba ang Sodom at Gomorrah? Ang bilang ng pamilya nila ay 10. Kapatid, kaya hanggang doon ang pagbabargain ni Abraham at ang Panginoon Diyos. Kaya lang, sabi ko nga, nasira ang dignidad ni Lot bilang isang mananampalataya. Kaya yung kanyang pamilya, na 10 ang bilang. Parang 3 lang sila. Oh, kasi ang naligtas dito nung sinunog ng Panginoon Diyos, 3 lang. 2 anak na babae at saka sila. So ibig sabihin yung 7, hindi tumanggap sa Panginoon Diyos bilang Panginoon tagapagligtas. Kaya tayo mga kapatid, warning po ito sa atin mga kapatid, maraming ganyan sitwasyon mga kapatid. Mga patibong ng kalaban para masira tayo o lumayo po tayo sa kalooban ng Panginoon Diyos. Maaari ngayon, mayroong mag-offer sa inyo ay araw ng linggo. Magkano bang sahod mo ngayon? 1,000? Huwag ka nang magsimba, gagawin kong 2,000. Magtrabaho ka sa akin. Mag-ingat tayo mga kapatid, ano po? Ito, ang buhay nila, ano po? Maaring, laki na banyan na ito. 1,000 ang sinasahod mo sa araw, may gagawin 2,000. Maintindihan naman ako ng Panginoon Diyos. Hindi na ako magpupunta. Kapatid, lahat ng bagay nito ay panipong-isipan para tayo ay lumayo sa kalooban ng Panginoon Diyos. Ang araw ng linggo ay para ito sa Panginoon. Hindi yan para sa atin.
Not materialism and self-interest. Ano po? So dito na po tayo, pangatlo na po tayo. Abraham chose people over, sabi ko nga, ang letter P at saka letter F, nagpapalya sa amin, position, tama ba? Pahala na kayo dyan. Basta sabi ko na, letter F, letter P, halos parehas lang. So dito mga kapatid, nakita po natin, pinahalagahan ni Abraham ang kanyang relasyon bilang magtito. Ano po? Bilang magtito. Kaysa lupain o yaman, ano po? Na pwedeng makasira ng kanilang relasyon bilang mag-anto. Kung tingnan po natin sa panahon natin ngayon mga kapatid, wala na po tayo makikitang tao ngayon. Magkakapatid nga, sa kunting lupa lang nagkakasira pa. Kunting pera lang nagkakasira. Praise the Lord, kung ikaw ay hindi kagaya ng sinasabi ko ngayon, kung ikaw kagaya kay Abraham, talagang purihin ang Panginoon Diyos at mayroon ka pananampalataya na kagaya kay Abraham. O dito mga kapatid ha, mas pinili ni Abraham ang kanilang relasyon bilang magtito. Ano po? So ang kwentong ito mga kapatid, hindi kaya tayo na iwasan na masira ang anumang relasyon kapalit ng material na bagay. Ano po? Kasi ang tao ngayon, mga kapatid, maniwala kayo sa hindi, ang ugali ng tao ngayon, pagka may kunting pera, magbabago. Oh, yung dati, close na close kayo, nung parehas kayo mahirap, nung umangat lang ng kunti, hindi ka nakilala. Yun ang buhay ng tao. Pero si Abraham, mga kapatid, mas pinili niya na maging close ang relasyon nila bilang magtito kaysa masira sa mga material na bagay. Maging aral po ito sa atin. Hindi habang panahon ganito ang sitwasyon natin. Malay mo bukas, ito ay mayaman na. Sana ang lesson na ito ay Tumatak. Oo! Tumatak sa isip mo, ay minsan may kalbo na nagturo na dapat kahit anong narating ko ay hindi magbago ang ating pag-ugali, dapat ganun pa rin. Kung dati isipin na dahil umangat ka lang para hindi ka na nakatapak sa lupa, para ka nagmanananggal. Oh. May mga tao na ganun. Pero salamat kung kagaya ko na sa kapatid natin na ito, ano bang estado nila, makita po naman natin kung gaano sila kabayat, praise the Lord for that. Ano po. At naniwala ako na lalo pang ibibis ito mag-asawa na ito. Amen. Maya-maya na, kasi ano, malapit na tayo tapos. Malapit ka na sa hagdan. Ha? Hindi na lang hagdan na. Oo. Dalawang kategor, dalawang ano nga. So, mga kapatid ha, yun po si Abraham, ano po, kapatid, ano po, sabi ko nga, mga kapatid, ang tao, kapag nagkapera, ay nagbabago ang ugali. Salamat, may mga tao na kahit dumating po sa ugatong ng tagumpay, ay nanatiling hindi manananggal, nakaapak pa rin ang taas ng lupa. Marami akong kakilala yan. Ano po, mananampalataya pa. Ano po, ito pag-aaral mga kapatid, huwag yung sabihin na may pinatatamaan ako, na-experience ko lang ito kami mag-asawa. Pag sa church, para hindi makabasag ng pinggan, lalo na dyan yung pastor, ay kabait. Pag pumunta ka sa bahay nila, ay sus, ay bira, parang hindi kristyano. Huwag naman sana maging gano'n ang ating attitude mga kapatid. Hindi man tayo nakikita ng pastor natin, nakikita tayo ng Panginoon Diyos. Amen. Nakikita tayo ng Panginoon Diyos. Sana kung anong nakikita na, kung anong pinapakita natin sa church, andiyan na pastor natin, wala man. Ang pag-ugali natin dapat ay talagang, hindi ba yung Tupperware? Ano po? Nakakalungkot yung mga ganun nanampalataya. Pagka, may pa-special number pa. Pag magaling kumanta, talagang parang, pag kumakanta, para kang dinuduyan. Ano ba, parang yan ato ka, pastor? Pero nung nalaman ko, ay, sorry, Brad, ah. Nung nalaman mo na nagkaroon ang pag-ugali niya, ayaw mo na pakinggan halos yung kinakanta. Bakit ka plastikan lang eh? Nagpakilala pa sila misis, na, ay, member kami ni ganito, sister, ganito. Eh, ngayon! Para kang binuhusan ng malamig na tubig. Nasabihin sa'yo, sabihin mo na, pagkilala kami ng probinsyo. Eh, ngayon! Walang pakinggan Kristiyano kapag gano'n ang tao.
Uratex yung pastor. Uratex? Bawal ang marupok. Oo! Ayun! Ano po? Ay, naku, bakit punta tayo sa ganon? God, sorry ito'y pag-aaral lang namin. Ano po? Kumbaga, warning ito sa ating lahat, mga kapatid. Na sabi ko nga, ano man po ang marating natin, ito ay galing, ito ay biyaya lamang ng Panginoon Diyos. Walang murap. Dapat hindi ito ang magbago ng mga attitude po natin, mga kapatid. Hindi ito ang hindi ito ang makakasira sa relasyon natin bilang mananampalataya. Baka maya, dumating sa punto ng milyonaryo na kayo. Pupunta kami ni Pastor Marquitero. Sino ka ka di? Oo! Parang atas na tayo sa puso. Ito ganun. Oh. Tapusin lang na natin. Alisin ko na. Ano po? Okay, last point po tayo. So, pang-apat, Abraham chose faith over worldly sight. So, mas pinili ni Abraham ang kanyang, bahala na kayo dyan. Mahirap ipaliwanag ko. Po? Kaysa sa mga nakikita. Ano po? O yun. So, dito mga kapatid, hinikayat tayo na sa talatang ito na pagkatiwalaan natin ang plano ng Panginoon Diyos sa halip. Ano po, na gumawa po tayo ng mga desisyon base lamang sa ating mga nakikita. Pinakamaganda pa rin sa mga desisyon na ating gagawin ay unahin po natin ipagpapalito ito. Mga kapatid, sabi ko nga, bakit sinasabi ko ito na dapat sa mga desisyon natin, unahin natin ito is panalangin kasi naniniwala ko. Walang nauna na pagsisisi. Kasi kung may nauna naman na pagsisisi, wala siguro naghihiwalay na mag-asawa, tama? Bakit siyempre nalaman mo na ay hindi maganda ang magiging buhay ko dito sa tao na ito. Kaya hindi ko pakakasalan. Mayroon ba? Hello, wala, di ba? Nasa huli ang pagsisisi, mga kapatid. Sorry mga kapatid ito sabi ko nga pag-aaral kung mayroon man mag-asawa dito na nahiwalay sa ganun. Humihingi ako ng dispensa, hindi ko alam ang sitwasyon. Ito yung pag-aaral mga kapatid. Walang samaan ng loob mga kapatid. Kasi ang pinupunto ko dito, ang pagsisisi ay laging nasa huli. Kasi sa mga desisyon natin sa buhay, hindi ko alam kung mag-agree kayo sa akin. Saka lang natin nalalaman na mali ang desisyon natin kung may resulta. Tama? Hindi mo lang malaman na mali ang desisyon mo. Tama kung wala pang resulta. Tama? Kaya humihingi ako dispensa sa inyo mga kapatid. Malapit na. Malapit na kayo magalit. Ay, nako. Kasi diyan na kapatid. Ito ang plano ng Panginoon Diyos. Bakit ako ang kanyang itinalaga ngayon na magturo sa atin? Hindi lang naman ito para sa inyo, para din sa amin.